nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, doctors! Welcome back sa isa na namang episode ng Maskulado dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Kung nga pala ulit, si Kuya En, ang inyong class president. Ito na yung simula ng bago series natin, Nocturnes. Ang pangalan ay Usapsyon. Mula sa salitang komunikasyon, imbis na komuni, gawin na nating usapsyon para mas simple. At yung pag-uusapan natin ngayon ay anong pwedeng sabihin kapag, let's say, kapag hindi ka sure kung sumusobra na nga ba ang isa sa inyo. Pag-usapan natin ang setting of boundaries. Kasi sa mga relasyon kadalasan, masana sa konteksto ng Pilipino, no? Ang boundaries ay hindi pinag-uusapan, kundi parating kinocross. O mahilig tayo mag-cross ng boundaries imbis na mag-set at panatilihin ito. Makita natin yan sa, mas lalo na, di ba, sa mga work relationship. Kung nakaka-graduate mo lang, makapapansin mo to, di ba? O bago ka, single ka, irereto ka kung lalaki ka. Irereto ka sa, mga iba pang single dyan na babae. O kung sino man, crossing boundaries yon. At hindi siya, naging practice na siya sa ating kultura na kapag, let's say, bago ka sa trabaho at nalaman na wala kang karelasyon, available ka, irereto ka o ipapares ka sa isa pang walang karelasyon. Sa ating kulturang Pilipino, mahirap mag-set ng boundaries. Na kuwari, ay, tuwing Sabado lang ako nag-check ng social media. Ibang mga araw, wala ako sa trabaho o hindi ako nag-check ng social media at all. Kasi ito yung ginagawa ko. Ano kaya pwede natin sabihin, no? Dahil kulang tayo sa bokabularyo, ano yung pwede natin sabihin para mag-set ng boundary. Hindi yung sa mga public transportation na boundary, Pag-usapan natin yung tungkol sa relasyon. Pwedeng sabihin natin, kuwari, tungkol sa pagkakaibigan. Sa isang professional relationship, dapat may distansya. Hindi dapat kayo magkaibigan as much as possible. So, payo ko dyan sa mga bagong salta sa workforce. Huwag kayo makipagkaibigan sa katrabaho. Ibis na malapit na kaibigan, acquaintance lang. Kasi may pagkakaibang acquaintance sa friends. Kasi yung acquaintance, parang during good times lang kayo magkasama. Nagtatawanan lang, okay, minsan nagdadamayan, pero yung damayan na tipong, ay, hindi ka ba nakasubmit ng ganito within the deadline? Ay, late ka din ba magpasa? Ako din. Okay lang yan. May karamay ka. Yung ganong level lang. Pero yung friends, even during bad times, yung personal mong buhay, papakaelaman, at doon na umaabot yung pagdadamayan. Kapag, kuwari, let's say, may problema sa pamilya, doon ka para makinig. Pero sa trabaho o business relationship, maganda, professional lang. I-share mo lang yung obvious tungkol sa sarili mo. Paano kung yun yung gusto mong klaseng relationship, yung ganong pag-set ng boundaries, yung ito lang yung i-share mo. So, rule number 1, klaruhin mo sa relasyon, ano yung mga bagay na pwede nyong i-share, yung, okay, sa ganitong samahan natin ito yung mga pwede natin i-share, tas ito, bawal i-share sa isa't isa. Para lang klaro. At hindi naman sabihin o masamain na porque sila nag-share na ganito, ikaw hindi. At least, meron kayong common agreement na pagdating sa ganitong samahan o ugnayan, bawal magsalita ng ganito o kanya. Rule number 2, paano mag-set ng boundaries sa ating konteksto? Sabihin mo lang, kapag may nag-chismis sa'yo, gusto mo pigilan yung bibig kasi parang motor, hindi natin mapigilan yung iba. Sabihin mo lang, okay, naintindihan ko na masama yung loob mo, sa kanya, pero sa ngayon hindi ako ready pakinggan yung istorya mo o mas kailangan ko lang talaga ng panahon na mapag-isa, papakinggan kita sa susunod. O, sorry pero hindi ako komportable na hindi ako ready tumanggap o makapakinig ng ganyang kwento. Ayoko ng ganyang kwento. Sabi mo na ayoko ng ganitong kwento sa ngayon kasi hindi ka okay. Okay lang yun. Tapos actually, yung pag-set ng ganyang boundaries, test yan. Kung gagalangin ng kaibigan mo ang boundaries mo, tunay yan na kaibigan. Pero pag hindi, mag-isip-isip ka na kung deserve mo pa yung ganyang klaseng kaibigan. Pangatlo, sa pag-set ng boundaries, kapag may nag-cross ng boundaries, may nag-violate, ito yung magiging consequence. Pwedeng out ka na sa group o hindi ka na namin masyadong papansinin. Yung sa ganitong panahon lang kita papansinin. Okay, so yan yung unang episode ng Usapsyon, Setting Boundaries. Na may natutunan ka ba? I-copy wala dyan sa baba kung meron. O kung may mga nais ka pa idagdag sa list. O kapag gusto mo i-share yung iba mong boundary setting tips. At kung sa tingin mo makakatulong to sa iba na nahihirapan mag-set ng boundaries, share mo naman at i-like mo to kung sa tingin mo makakatulong sa algorithm. Hanggang sa susunod na episode para tilihin ang iyong tikas.
Pagkabitaw ng mga bakal, lumilitaw ang mga ugat. Tumingala at lumingon, harapin mo ang pintuang iyon.